Good day, si Sir Mark ito. Talakayin natin ang pilosopo may matabang utak sa modern philosophy, si Immanuel Kant. Si Immanuel Kant ay pinanganak sa Königsberg, Prussia na ngayon ay ang Kaliningrad, Russia. Natanggap niya ang kanyang early education sa isang pietist school kung saan siya ay pinakilala sa relihiyon at classical texts. Pumasok siya sa University of Königsberg kung saan nag-aral siya ng teolohiya, matematika, pisika at filosofiya. Siya ay lubos na naimpluwensyahan ng mga gawa ng mga pilosopo tulad nila Descartes, Locke at Leibniz. Nagtrabaho si Kant bilang isang pribadong tutor upang suportahan ang kanyang sarili. Nakumpleto niya ang kanyang doctoral dissertation na pinamagatang On Fire at naging isang lecturer sa University of Königsberg. Sa Critique of Pure Reason, tinutugunan nito ang mga pangunahing katanungan sa epistemology at metaphysics. Sinubukang tuklasin ni Kant ang mga limitasyon at posibilidad ng kalaman ng tao. Sa kanyang akdang Critique of Pure Reason, sinabi ni Kant na ang mga individual ay dapat aktibong kumikilos upang madaig ang kanilang mahimbing na pagkakatulog o pagkalibang sa mga binibigay na katotohanan sa paligid. Ito yung tinatawag nating dogmatic slumber upang makamit ang tunay na pag-unawa at kaalaman na higit pa dito. Ang dogmatic slumber ay isang terminong ginamit ni Kant upang ilarawan ang kalagayan ng mga tao na kontento na sa kanilang kasalukuyang mga paniniwala at nalalaman at hindi gustong isaalang-alang ang mga bagong idea o pananaw. Mapapansin natin na ang dogmatic slumber na ito ni Kant ay may pagkakahawig sa ginawa ni Plato na allegory of the cave, yung paglabas ng isang prisoner sa labas ng cave. At nakita niya yung reality na mas maraming ang detalye kaysa sa loob ng cave. Gaya ni Plato, si Kant ay naninindigan din na kapag lumabas tayo sa limitasyon ng ating kakayahan, lumabas ng kuweba para kay Plato o magising sa pagkakahimbing o slumber kay Kant, mas higit nating malalaman at maunawaan ang mundo sa mas malaki at malayong pamamaraan. Matutuklasan natin ang higit pa na katotohanan sa labas ng ating mga limitasyon. Si Kant ay madalas na kinikilala sa pagtatangkang pagtugmain ang magkasalungat na napakalaking school of thoughts sa modern philosophy. Ang rationalism sa hanay nila Descartes, Spinoza at Leibniz at empiricism mula naman sa hanay nila Bacon, Locke, Berkeley, Hume at Mill. Ayon sa mga rationalist, ang kaalaman o knowledge at reality ay nagmumula sa reason, logic, at intellectual processes. Ang knowledge natin para sa kanila ay inborn at likas sa atin. Para sa kanila, ang reason sa isip na immaterial form or idea ay more reliable at fundamental source of knowledge. Ayon naman sa mga empiricists, ang kaalaman o knowledge ay nagmumula sa ating mga pandama sa karanasan natin sa paligid. Ang knowledge ay hindi inborn at dahil ang isip natin ay blanco, wala tayong nalalaman buhat pa nang tayo ay pinanganak. Para sa kanila, ang mga pandama at empirical o observable data ang more reliable at fundamental source of knowledge. Mapapansin din natin na ang rationalism ay may pagkakahawig sa filosofiya ni Plato habang ang empiricism naman ay may pagkakatulad sa filosofiya ni Aristotle. Kaya nga marami nagsasabing philosophers na halos footnote lamang ni Plato ang mga pilosopong sumunod sa kanya. Rationalism o empiricism man, hindi umanib si Kant sa anumang panig dito, kundi tinangka niya itong pag-isahin. Experience without understanding is thoughtless. Understanding without experience is countless. Knowledge begins with experience, but not all knowledge is derived from experience. Makikita natin na pinag-combined o pinag-isa niya ang naglalaban na dalawang malaking schools of thought. Ang understanding, ito yung rationalism. Ang experience, ito yung empiricism. Sa metaphysics, tinukoy ni Kant ang reality sa pamamagitan ng nomena at phenomena. Ang nomena, ang mga bagay na independent sa ating mga sensory perceptions o sensory experiences.
Reality beyond human experience. Ito yung world of form or ideas kay Plato. Immaterial, intangible. Ang phenomena naman ay yung mga bagay na dependent sa ating mga sensory perceptions or experiences. Ito naman yung world of senses kay Plato na material at tangible. Epistemology, tinutukoy naman ni Kant ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng kaalaman. Ang a priori na kaalaman ay hindi nakasalalay sa karanasan. Samantala, ang a posteriori naman na kaalaman ay nagmumula sa karanasan. So, a posteriori, ito yung empiricism, yung priori, ito yung rationalism. Halimbawa, a priori, mathematical truths. Yung 2 plus 2 is equal to 4. Square has 4 sides. So itong input na ito, naroon na yung reality na to bago pa natin ma-experience. Given na. No? Bago mo pa isipin o sabihin, ando na yung reality na yon in itself. Ang a posteriori naman, halimbawa nito ay scientific observation, personal experience, kasi nakadepende pa sa actual na experience or yung mangyayaring experience. Kailangan mag-appear muna sa atin bago siya maging reality. Yun yung a posteriori. Sa groundwork for the metaphysics of morals, ang aklat na ito ay naging pundasyon ni Kant sa moral philosophy. Inilalatag niya ang kanyang moral na filosofiya na binibigyang diin ang concept of moral duty. Para sa kanya, act that your principle of action might safely be made a law for the whole world. Sa madaling sabi, kumilos tayo ayon sa ikabubuti ng lahat sa mundo. Ika nga, do to others whatever you would like them to do to you. Lalo niyang pinalalim at pinagtibay ang konsepto ng moral na tungkulin na ito sa kanyang Critique of Practical Reason. Pinakilala ni Kant ang categorical imperative bilang isang universal na prinsipyo ng moralidad. Ito ay nagsasaad na ang isa ay dapat kumilos lamang ayon sa mga maxims na maaaring naisin bilang isang universal na batas na walang contradiction sa anuman. One should act only according to maxims that could be willed as a universal law without any contradiction. Sa categorical imperative, ayon kay Kant, makabubuting siyasatin natin ang ating motives para sa ating aksyon upang gawin na isang bagay na nais nating gawin. Kailangan tama at wasto ang pamamaraan na ating gagawin sa isang bagay upang ma-achieve natin ang end purpose nito. Ginagawa natin ito dahil may duty tayo sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Hindi pwede na mali ang means and ways natin, kahit pa tama ang end purpose nito. Taliwas ito sa moral duty natin sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Gaya ni Robin Hood, maganda ang end purpose niya, tulungan ang mahirap. Pero yung magnakaw si Robin Hood para ipamudmod sa mahirap, yung ninakaw niya ay isang malaking X. Taliwas ang kanyang pamamaraan sa moral duty natin na to do good and avoid evil. Ibang halimbawa, nagsinungaling ka sa iyong kaibigan upang makaiwas sa problemang iyong kaharapin sa kanya. Ang pagsisinungaling ay taliwas sa universal law, kahit pamabuti ang kahinatnan nito. Mali ang ating pamamaraan o intensyon. Taliwas ang pagsisinungaling sa universal law kahit ginawa mo lang ito upang makaiwas sa problemang iyong kaharapin sa iyong kaibigan. Hindi rin pwede na kahit tama ang ating pamamaraan or means and ways at mali naman yung end purpose, nananatiling taliwas ito sa moral duty natin sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Halimbawa, ang pagbitay. Tama lang naman talaga na bigyan natin ng hustisya ang gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Pero sa paanong paraan? Bitayin? Mali ang end purpose. Mali ang pagkitil ng buhay. Taliwas ito sa moral duty natin sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Sa panghalimbawa, non-violent protest. Walang masama na ipahayag ang iyong karapatang magpahayag ng saloobin. Pero kung babandalismuhan mo o pipinturahan mo isang painting sa museum, ito ay mali.
Taliwas ito sa moral duty natin sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Kailangan tama at wasto ang ating pamamaraan na gawin na isang bagay upang ma-achieve natin ang end purpose nito. Ginagawa natin ito dahil may duty tayo sa universally accepted na rule to do good and avoid evil. Ang critique of practical reason ay pangunahing nakatuon sa aesthetics o the philosophy of art and beauty at teleology o the study of purpose and design in nature. Para sa mga naunang philosophers, natutukoy natin ang kagandahan ng isang bagay o aesthetics ayon sa kapakinabangan nito sa atin. Pero para kay Kant, ano ba talaga ang likas na katangian ng kagandahan? Tama bang husgahan natin ang kagandahan ayon sa kapakinabangan, atraksyon o dating nito sa atin? Para kay Kant, dahil magkaiba ang sukatan natin sa mga bagay-bagay, makabubuti na umayon tayo sa disinterested pleasure of judgment kung saan independent ang ating pagtingin o sukatan sa personal interest natin o desire. Inimbestigahan din ni Kant ang kakayahan ng ating isip na magpaliwanag at umunawa. Halimbawa, yung statement na God exists. Para kay Kant, hindi sapat na gumamit ng panag-uri o predicate upang isatisfy natin ang ating sarili sa isang bagay para sa kabuuan o katumbas nito. Predicate does not sustain the totality of God. Predicate only adds to the essence of their subject. Halimbawa, si Mary ay maganda, si June ay may itsura, ang pusa ay mabango, ang aso ay mabait. It only adds to the essence of the subject pero hindi niya kayang i-sustain yung totality nung taong yon, nung hayop na yun o yung bagay na yon. Predicate is something that is said of another object like cat exists, book exists. Existence is not something that we can be predicated upon God. We cannot use predicate to satisfy the very definition, the very totality of God. Sa madaling sabi, kapag tayo nagsasad ng mga katangian ng Diyos, hindi natin kayang makuha ang kabuuan o pagkakumpleto ng diwa at pag-iral ng Diyos. Ang Diyos ay lampas pa sa pangunawa at wika natin. At anumang katangiang iuukol natin sa Diyos ay kulang at hindi sapat. Maalala natin nung tinanong ni Moises sa Mount Sinai kung sino ang kausap niya, ang tanging sagot ng Diyos, I am who I am. Ang pamana ni Kant sa filosofiya ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang malalim na epekto sa pag-unlad ng modern hanggang sa contemporary philosophy. Ang kanyang critical approach sa filosofiya at ang kanyang pagbibigay diin sa mga limitasyon at posibilidad ng ating katwiran o reason ay patuloy na humuhubog kung paano tinatalakay ng mga philosophers ang mga pangunahing katanungan tungkol sa kaalaman, etika, at kalikasan ng realidad.